Noel? Noel Minuto Legaspi, sir. Minuto Legaspi. Yes, sir. Noel Legaspi, dating ka-friend, the former spokesperson and Deputy Secretary of Far South Mindanao Region, mainly operating sa area ng Region 12 and two provinces of Region 11, Davao del Sur and Davao Occidental. I had been in the... Sa probinsya ko pa... Yes, sir. When you were the Provincial Director of PNP ng Davao del Sur, I was there, sir. So wala kayong plano na sunugin yung bahay ko? Pero ready akong lumaban sa kanila. Kahit na matino ako, lalabanan ko sila hanggang dulo. So, yung Provincial Director ako, active ka pa doon sa Davao Sur? Yes, sir. At nung ikaw po ay naging Chief PNP din ng Davao City, hanggang ikaw ay naging PNP Chief po sa bansa natin during the time of PRRD. Magandang araw mga kaibigan. Okay, napakagandang tanawin. Dating magkalaban, ngayon nagtutulungan na. Dating Provincial Director Bato de la Rosa sa Davao del Sur, nakaharap niya yung dating NPA Commander. Ngayon, yung Senate hearing na yan, para i-bulgar yung mga pangre-recruit ng mga NPA sa mga kabataan, lalo na itong si Congressman Raul Manuel, yan ang target niya. Kaya humanda ka, Congressman Raul Manuel, ipipin down ka. Salamat, Senator Bato, itong ginawa niyong hearing na ito. Ganyan ba palagi? Dating magkalaban, ngayon magkaibigan na. Yan po ang resulta ng localized peace talks. Yung NTF-ELCAC, nag-surrender yan si Ka-Efren dahil sa NTF-ELCAC. At kung tuloy-tuloy lang ang NTF-ELCAC, mauubos ang mga NP sa kabundukan, hindi na kailangan ng peace talks sa national level yung NDF. Sayang lang yun. Walang kwentang peace talks yun. Okay, panoorin natin ang buong Senate hearing ni Senator Bato. Nag-surrender ng mga former rebels. Sinong gusto magsalita? Mauna. Noel Minuto. Ano? Noel Minuto Legaspi, sir. Minuto Legaspi. Yes, sir. Please, you have the floor. Pakinggan kita. Pakinggan ka namin. Daghang salamat sa atong kagalang-galang na chairman of this committee of the House of Senate. Before ko po ipipresenta yung usapin po ng radicalization ng CPP, nais ko munang magpakilala po. Noel Legaspi, dating ka-friend, the former spokesperson and Deputy Secretary of Far South Mindanao Region, mainly operating sa area ng Region 12 and two provinces of Region 11, Davao del Sur and Davao Occidental. I had been in the... Sa probinsya ko pa... Yes, sir. When you were the Provincial Director of PNP ng Davao del Sur, I was there, sir. So wala kayong plano na sunugin yung bahay ko? Sabi daw nila, mabait daw kayo noon, sir eh. Ha? Mabait daw kayo eh. Kaya wala kayo dun sa OB. Mabait ako? O sabi nila. Very good. Mabait pala ako. Hindi man ako busado na pulis. Yes, sir. Hindi ako busado. Matino ako, pero ready akong lumaban sa kanila. Kahit na matino ako, lalabanan ko sila hanggang dulo. So, yung Provincial Director ako, active ka pa doon sa Davao Sur? Yes, sir. At nung ikaw po ay naging Chief PNP din ng Davao City, hanggang ikaw ay naging PNP Chief po sa bansa natin during the time of PRRD. Okay. Sige, continue. Mabuti hindi tayo nag-enkwentro noon, ha? Yes, sir. Makita talaga sa atin kung sinong mas magaling na kalbo sa ating dalawa pag tayo nag-enkwentro. Yes, sir. Please continue, Noel. Okay, thank you, sir. I had been on the CPP PNDF for 26 years. 6 years ako sa White Area bilang aktivistang estudyante and 2 years na full-time organizer ng youth and student sector sa Region 12, no? And I was enrolled in MSU, General Santos City. I took a Bachelor of Arts major in Political Science. And I joined the New People's Army noong 1998. And nag-surrender ako only in 2018, no month of January, during the presidency of former President Rodrigo Roa Duterte.
napakahalagang napapag-usapan po dito, Your Honor, sa Senado yung radicalization at recruitment ng CPP sa mga kabataang estudyante. At marami nga pong nagsasabi, no, lalong-lalo na dun sa mga makakaliwa, na yung pagsama sa NPA ay incidental. No? Batay daw sa voluntary na desisyon ng mga kabataan. Pero yun po ay hindi totoo. At para po makatulong sa ating pag-unawa sa usapin ng radicalization, sa pintulot po ninyo, gusto ko pong magpresenta ng maigsing PowerPoint presentation about the CPP's radicalization of the Filipino youth. Yes, I agree with you. It's not incidental. It's premeditated. Ha? Yes, sir. Premeditated yan. Wala ka dyan sa kanilang incidental. Please continue, Noel. Okay. Yes, sir. Actually, yung usapin ng radicalization, sa tono po ng CPP-NPA-NDF ay nagsimula noong late 50s, no? Na kung saan nagkaroon po ng pag-uorganisa sa loob ng UP Diliman na ang tinatawag po ay yung Student Cultural Association of UP, no? Na kung saan isa sa mga founding member noon ay si Jose Maria Sison. Noong mga panahon na po na yon ay nag-umpisa na pong lumaganap sa loob ng mga universidad, lalong-lalo na po sa Metro Manila, yung pananaw na mayroong 3 basic problems, yung lipuning Pilipino, na yun nga po ay imperialismo, feudalismo at bureaukrata, kapitalismo, at ang solusyon ng problemang ito ay sa pamamagitan po ng National Democratic Revolution. Hindi mo sinama doon yung ikaw mismo. Feudalismo, bureaucratismo, ano pa yon? At ikaw mismo ang problema. Yes, sir. Hindi po nila isinama noong panahon na yon, sir. Hindi pa. And yung SCAOP na yon ay nagkaroon po ng pag-organisa sa hanay ng mga kabatang estudyante at nagkaroon po ng malawakang kilos protesta. No? And 1959 po yan na-organize and yung respond ng government at the time ay nag-create po ng isang congressional committee hinggil doon sa anti-Filipino activities inside UP. And ang ginawa po ng SCAOP ay nag-organize ng isang malaking protesta against doon sa congressional committee na ginawa ng Kongreso at the time. Kaya nagkaroon po ng more than 5,000 students from UP Diliman and from other schools dito sa Metro Manila para po labanan yung ginawa po ng KAPA na ang tinatawag nila ay anti-communist witch hunt. So diyan po nagsimula at yung mga estudyante na membro ng SCAOP na nandyan sa pamamumuno ni Jose Maria Sison, sinasabi na po nila na nag-start na ang second propaganda movement sa bansang Pilipinas at yan ay sa pamumuno nito mga bagong aktivista, no? Na gaya na nabanggit ko sa pamumuno ni Jose Maria Sison. At yung SCAOP na yan ay naging precursor po sa pagkakatatag ng Kabataang Makabayan in 1964. And alam naman po ng lahat-lahat na yung Kabataang Makabayan, ang founding chairman po niyan ay si Jose Maria Sison. And this doon sa orientation paper ng Kabataang Makabayan, mas nilinaw po nila kung ano yung kanilang pinaka-political line. No, sa mga basic document ng Kabataang Makabayan, sinasabi nila na yung bansang Pilipinas ay isang semi-colonial, semi-feudal. May 3 basic problems, yung nabanggit ko kanina, at ulitin ko na naman, yung solusyon ng problemang ito ay sa pamamagitan ng National Democratic Revolution. And of course, ang Kabataang Makabayan, dahil nga Kabataang Makabayan, halos lahat ng membro nung itinayo na yan ay mga kabataang estudyante from UP Diliman. Ma'am, you have the floor. Good afternoon, Mr. Chair and everybody po. I'm Luisa Espina of Hands of Our Children and a public school teacher din po. Ang anak ko po na-recruit ng anak bayan sa edad na 16 years old. From PUP, siya po ay senior high. Same ng mga pattern recruitment ng mga nagsalita na former, ganun din po, former rebel, ganun din po ang nangyari sa anak ko. From mabait, mapagmahal na anak, nag-twist po siya nang nasali dyan sa organization na Anak Bayan at Gabriela Youth po.
nawawala-wala na, ginroom nila ang anak ko na magalit sa gobyerno. Na huminto sa pag-aaral. Dahil sabi nila, narinig ko mismo sa anak ko na ayaw niya na mag-aral. Dahil papel lang daw po yung edukasyon. Mas mahalaga daw at mas maayos daw yung pinag-aaralan nila doon sa sinarihan niyang organisasyon. Hanggang sa nawawala December 2018, lagi pong nawawala ang mga kabataan dahil yan po ay anibersaryo ng CPP. Inakyat ang anak ko sa Davao, sa Mindanao po, bilang NPA. Nakipaglaban ako, hinanap ko siya. Wala po akong proof of life. Sinabi ko sa anak bayan na hindi na biro yung pagkawala ng anak ko. Kailangan ko ng, malaman kung nasaan ang anak ko. Nagbigay sila ng sulat, January 2019, na ayon sa sulat ng anak ko, mahirap man tanggapin na may anak kayo ng ganito. Ngunit ito na po ang paraan ko para pagsilbihan ang malawak na hanay ng masang api. Yun ang content ng sulat ng anak ko, na napakahirap po talagang tanggapin na bunso po siya. Ang ginawa nito ng mga CPP, NPA sa aming pamilya. Napakasakit. Isang araw lang mawala yung anak mo, hindi mo na alam ang gagawin mo. Pero yung 5 magliliwag taon, hindi mo na kaya. Tuwing gabi, iyak ka. Bagyo. May sakuna man na mangyari sa atin, COVID. Alalahanin mo yung anak mo, yung worst na nangyayari. Kung ano ba yung nangyayari sa anak mo. Walang proof of life. Nakakakain ba? Through NTFL-CAC, may sumusuko. Nag-aamot kami na baka kilali anak ko dahil sa SMR. Yan sila Arian, sila alam nila na nakasama nila yung anak ko. May sumuko sa Tagum 13 na ikwento. Halos madurog na daw yung paa ng anak ko sa sugat dahil di ba nakabota sila sa mga mining area na walang makain, payat, napakasakit yon. Ganito yung ginagawa sa bawat nire-recruit ng mga organisasyon na to, na gusto ko na malaman nyo na karamihan sa inyo siguro numero lang yung nare-recruit ng mga bata. Ngunit anak ko namin yun, buhay yun, may kinabukasan na nasira, pamilya na nawasak sa amin. Ito kami, buhay kami. Lahat ay napakasakit. Yan kaya lumalabas kami, mahirap man ito. Sa hands-off, ina-awareness po namin kung paano na-recruit ang anak namin. Ang mga pattern po na yan ay binibigay namin sa mga eskwelahan din. Dahil ayaw na po namin na may iiyak ba sa harapan ninyo na magulang. At ayaw namin na may mag-aya sa anak namin. Kaya gusto namin panagutin lahat ang nang-recruit sa amin at sa mga naniniwala sa mga palyadong ideolohiya na sinasaksak nila sa bawat kabataan, na managot sila sa nangyari sa amin, malagot sila sa pamilya namin na napakasakit. Yung sakit po, walang salita na makakapantay, makakadescribe sa nararamdaman namin ngayon. Kaya sana tulungan nyo kami na mabawi yung anak namin, at salamat doon sa binaba ni Presidente Bongbong na amnesty sa mabalik loob program sa mga NPA. Sana kung naririnig to ng CPP, alam ko sana naririnig to ng mga anak namin, magbalik loob kayo. Nandito na may pangalawang pagkakataon, wala na pong saysay yung pakikipaglaban dyan. Walang totoong ginagamit lang kayo ng mga hunyangong makabayan na nagsusulong ng ganitong ideolohiya. Dahil kung totoo yung kanilang paniniwala, kung totoo silang naniniwala sa ideolohiyang sinasaksak nila sa bawat kabataan, sana mismo yung anak nila, sinali nila. Ngunit hindi po, dahil alam nila na
mapapahamak ang bawat i-recruit nila. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you, Miss Luisa Espina. Totoo talaga, anak lang ninyo ang ginagamit nila. Yung mga anak nila nandun sa abroad, nag-aaral. Gagandang eskwelahan, pinapaaral. Tapos yung mga anak ninyo, yun ang pinapaakit sa bundok, pinapalaban sa sundalo. Nakipagbarilan sa mga sundalo. Magaling talaga sa squad. Magaling mag-sweet talk itong mga tao na ito. Hindi ba yung anak mo yung recent nila doon sa lower house, sa kongreso? Yung mga party list ng sino yung congressman na yun? Arlene Brosas. Arlene Brosas. Si AJ po yon. Si Ha? AJ po na si anak po ni Relisa Lucena at isa po sa president namin na si LB Kaalaman. Yung kay Ma'am LB Kaalaman po nakauwi na po sa bahay nila, pero yung kay Relisa Lucena po ay nandoon pa rin po sa under ng CPP-NPA po, NDF. Pero at least mabuti sila. Yes, Nakita po. nila na present Yes. doon sa diyan mo makita, di ba? Diyan mo makita kung ano linya. Yes. Meron itong mga party list na ito doon sa armadong CPP, NPA, NDF, sa NPA. Bakit nila na-produce yung bata na yun? Pinapreskon pa nila doon sa Congress. Di ba? Tapos ngayon, deny, wala silang linya. Na hindi nila kaalyado yung NPA. Tapos ngayon, recent nila, pinaskon pa. Napakawalang hiya, no? Hindi man lang inisip yung grieving parents na ibalik doon sa parents yung bata. Afterwards, yung bata, binalik rin doon kung saan na ngayon. Nasa armado na ngayon. So yung anak mo, hanggang ngayon wala kang balita. Ang huli pong balita ay nasa Davao po siya, pero ngayon po wala na po talaga. Ang ano namin po is nasa Bukidnon, kasi sa Davao po is ano na po yung dismantle na po lahat ang guerrilla doon dahil galing po siya sa Guerrilla Front 2 dati, Sir, Mr. Chair. Wala na sa Davao, nag-move siya sa Bukidnon. Ngayon, ang pwersa ng Armed Forces at ng PNP nakafocus sa Bukidnon, kiniklear nila. So wala na yan ngayon sa Bukidnon. Nandoon na yan sa Lanao banda. Lanao doon sa Marawi, doon sa pumasok na doon sa area ng Imaylep. Kasi yung mga hinahanap ngayon na NPA na Bukidnon, wala na doon sa Bukidnon. Nag-move na sa Lanao. So most likely, makita mo yung anak mo doon banda sa Lanao, nagtatago doon. Sa Wao banda area, Wao at saka basta doon banda, Wao area. Nandoon na sila ngayon nagtatago. Ha? Ubod. Oo. Lanao Norte yun siya. Ang Wao, Lanao Sur yun siya. Dikit sa Bukidnon. Kausap ko yung mga commander doon ng AFP. Nandoon lang daw, kukunti na lang sila doon. Umiikot baka nandoon pa yung anak mo. Kawawa naman. Yung last na nakita nyo, Arian, nakita nyo yung anak ni Ma'am Luis Espina doon sa Davao? Mr. Chair, if I may, kami po sa unit po namin pumasok si Louvain, yung anak ni Ma'am. That was December Ikaw ang front secretary noon. Yes. Sige, go ahead. Sige. 2018 sa somewhere in Kitaw-Taw, Bukidnon po. Nag-attend po siya ng 50th anniversary ng Communist Party of the Philippines. So, actually, she was just planning na for exposure lang or revolutionary education. And then, yun nga, because of, syempre, our influence no, in convincing her na mag full-time. And then, siguro, sa ilang araw na nagkasama kami ilang araw. Pagka January po ay inatid ko talaga siya sa regional headquarters ng Southern Mindanao Regional Committee sa pangangalaga ni Eric Casilaw, si Kaelian. So sila po yung tumanggap kay Louvain. Pero since nun po, hindi ko na po alam kung saan siya. Pero
parang later nagkasama na sila sa isang nag-surrender na rin sa yung sinabi ni ma'am kanina na Guerrilla Front 2, si Daniel De Llosa. Pero after nun, wala na po kaming balita kung saan na po siya unit na assign. So, at that time, yung sabi mo yung headquarters ng SMRC, saan banda yun? Sa That Sitio time? Dumasilag sa Quezon, sa Dumasilag, Barangay Santa Filomena, Quezon, Bukidnon. Bukidnon. So, meaning talagang umakyat na sila, no? Umakyat na. Apo. Umakyat. Ngayon, wala na naman na yan ngayon doon. Nandoon na, bandang Lanao na yan sa palaging pinupurso ng ating government forces. So, thank you, Ma'am Luisa Espina. Luisa Espina, I hope and pray na hindi pa tapos ang lahat. Baka pwede pang yung anak mo makagaya nila na magbago ang isip at bumalik. So, sana magkaroon kayo ng reunion. Kawawa naman. Ako, I am also a parent, no? Imagine ko lang yung anak ko na mapunta sa kanila. Napakasakit.